Alam mo, sa isang araw lang, dalawang headline ang sumalubong sa atin na parang magkaibang-magkaiba ang mundo. Sa isang banda, record-breaking na pera ang pumapasok sa bansa. Sa kabila naman, may paparating na bagyo. Ito yung araw-araw na realidad sa Pilipinas. So halika, himayan natin kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng lahat ng to. Ito na nga, tingnan nyo. Sa iisang araw lang, dalawang mukha ng Pilipinas ang nakita natin. Pag-asa dahil sa bilyong-bilyong dollar ang padala ng mga OFW at kasabay nito, panganib dahil sa bagyong paparating. So paano nga ba nabubuhay at umuusad ang isang dansa na laging nasa gitna ng ganitong magkasalungat na puwersa? Para mas maintindihan natin yan, titingnan natin ang 5 mahahalagang aspeto na humubog sa araw na to, mula sa pera at ekonomiya, sa politika, sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, hanggang sa pang-araw-araw na buhay nating lahat. Okay, unahin natin ang pulso ng bayan, ang ating ekonomiya. Dito kasi makikita natin ang isang kwento ng pambihirang lakas, pero kasabay din nito isang kahinaan. Para kang naglalakad sa alambre, no? Isang maselang pagbabalanse. Ang pinakamalaking tanong, ano bang bumubuhay sa ekonomiya natin? Well, heto ang sagot, ang ating mga modernong bayani sa abroad. Grabe, isipin nyo, mahigit $32 billion ang ipinadala nila sa loob lang ng 11 buwan. Yan ang lifeblood, yung dugo na dumadaloy sa maraming pamilya at negosyo sa bansa. Pero, at laging may pero, di ba? Sa kabila ng dambuhalang pasok ng pera, isang lokal na think tank ang nagbigay ng babala. Sabi nila, matatag nga ang ekonomiya, pero marupok. Ano kayang ibig sabihin yan? At itong sinasabi nilang karupukan, ramdam na ramdam natin sa araw-araw. Habang humihina ang piso, tumataas naman ang presyo ng gas. Para sa ordinaryong Pilipino, malaking sampal to sa budget. Kahit pa ang pangarap ng mga business leader ay sobrang taas na 8% growth. Medyo disconnect, no? Pero sa gitna ng mga hamon na yan, may mga malalaking pusta para sa kinabukasan. Parang sinasabi ng gobyerno at ng malalaking kumpanya ng sagot sa problema ngayon ay nasa teknolohiya. Kaya may dambuhalang investment sa AI at satellite services. Tinitignan na nila yung future. Sige, mula sa ekonomiya, lipat naman tayo sa masalimuot na mundo ng politika. Sa araw na ito, para siyang isang teleserye na puno ng legal drama at mga tanong tungkol sa kung sino ba talaga ang dapat managot. At dahil sa lahat ng balitang lumabas, mapapaisip ka talaga sa dami ng issue, sino ba talaga ang may hawak ng manibela? Sino ba ang may kontrol sa kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa? Tingnan nyo tong sari-saring kwento mula sa korte. May bagong kaso ng korupsyon sa PhilHealth, pero at the same time, may dating kongresista na na-acquit sa murder. Habang nangyayari yan, may manhunt para sa isang big-time fugitive. Ang gulo, di ba? Pinapakita lang nito kung gaano kakomplikado ang paghahanap ng hustisya dito. At hindi lang to basta opinyon o chismis ha, ang mga tensyong ito sa loob ng bansa, marahil yan ang dahilan kung bakit sa isang Global Conflict Index binaba na ang status ng Pilipinas. Ang ginamit nilang salita, turbulent. Medyo mabigat yon. So yan ang gulo sa loob. Kumusta naman tayo sa labas? Sa entablado ng mundo, ang Pilipinas ay parang nagsasagawa ng isang napakadelikadong sayaw. Lumalapit sa mga kaibigan habang maingat na umiiwas sa mga kaaway. Dito, kitang-kita yung diskarte ng bansa. Lalong pinapalalim ang ugnayang militar sa mga matagal ng kaalyado tulad ng US at Japan. In fact, record-breaking yung dami ng military exercises. At bakit kailangan gawin yon? Well, direktang sagot yan sa patuloy at umiinit na tensyon sa pagitan natin at ng Beijing dahil sa West Filipino Sea. Pero hindi naman daw tayo basta-basta nagpapatinag. Sabi nga ng National Maritime Council, yung mga personal na atake ng China sa ating mga opisyal, patunay lang daw yun na mahina ang legal na argumento nila. Isang matapang na pahayag. At dito talaga nagiging super interesting ang lahat. Kasi, sa parehong araw na may matinding bangyahan sa diplomasya, anong ginawa ng Pilipinas? Binuksan ang pinto para sa visa-free entry ng mga Chinese tourists. Galing, no? Isang pagpapakita na iba ang usapan sa politika at iba rin sa negosyo at turismo. Okay,
Balik tayo dito sa Pilipinas. Kasi ang mga bagyo na hinaharap natin hindi lang sa politika, kundi mga literal na bagyo talaga, parehong galing sa kalikasan at minsan gawa rin mismo ng tao. Alam naman nating lahat to. Dahil sa lokasyon natin, sukino tayo ng mga bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan. It's a fact of life for us. At sa partikular na araw na to, si Bagyong Ada, grabe ang epekto. Hindi lang malakas na ulan at hangin na nagpa-stranded sa libo-libo, kundi may kasama pang banta ng lahar mula sa mga bulkan. Doble kayod ang paghahanda. Pero ang masakit, hindi lang kalikasan ang nagdadala ng trahedya. Sa araw ding ito, naging malinaw na minsan ang pinakamatinding panganib ay gawa rin mismo natin. Sa Cebu City, umakyat na sa 28 ang bilang ng mga namatay sa pagguho ng isang landfill. Isang trahedya na nag-iwan ng tanong, paano nangyari to at sino ang dapat managot? At sa gitna ng lahat ng mabibigat na balitang yan, ekonomiya, politika, trahedya, tuloy pa rin ang buhay. At dito natin makikita yung masiglang ritmo ng kultura, komunidad at pagyakap sa teknolohiya. Dito natin makikita ang makulay na mix ng buhay Pinoy ngayon. May global K-pop fever at paghahanda para sa Sinulog Festival, tapos ang BIR nasa TikTok na para sa tax campaign. At habang inayakap natin ang tech, nilalabanan din natin ang panganib nito tulad ng deepfakes. Ang daming nangyayari, di ba? Isang araw lang yan. Sa loob lang ng 24 oras, nasilip natin ang buong kwento ng Pilipinas. Isang bansa na sabay na tumatanggap ng bilyon-bilyong dollar habang naghahanda sa bagyo. Isang bansa na lumalaban para sa hustisya habang naikipagsayaw sa mundo. Ang tanong na naiiwan sa atin ay hindi lang kung ano ang dala ng bukas, kundi kung paano natin bilang mga Pilipino patuloy na babalansehin ang pag-asa at panganib sa ating pang-araw-araw na buhay.